Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng Serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Arnie Barairo. Ako po si Kapitana Salidadang de la Cruz ng Barangay Pangsol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Well, maraming salamat po sa inyong pagpanood. Supportan natin din, of course, ang ating kaibigan, si Levi Tatad ng Serbisyo Balita at ng Pulsuhan. So, ito po ang inyong lingkod, si Police Superintendent Romy Desiderio, ang happy po ng pulisya ng Los Baños. Magandang araw po at God bless us all. Well, maraming salamat. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, maraming salamat at magandang araw po sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programang Pulsuhan dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Ito pang yung lingkod na si Levi Tatat nagbibigay naman ng isang oras na talakayan at pulsuhan dito sa ating programa. At sa ating mga nakalinyang topic, unahin po muna natin ang police report. Sunod natin ang pag-ahay ng verified answer sa COMELEC ni Mira Nakatapang para senador at LT at Albi Seminar at yung iba pang sumusunod na kaganapan dito sa lalawigan ng Laguna. At siyempre, binabati natin si Police Superintendent Romeo Desiderio na hepe ng Los Baños sapagkat nagbigay sa atin ng isang pundador para sa ating birthday. Walang iba kundi ang ating editor-in-chief na si RJ Salgado. At keep up daw the good work. Yan ang bilin ni Police Superintendent Romeo Desiderio. At para sa ating police report, hapon ay nagsagawa ng search warrant ang kapulisan ng bayan ng Bae
sa panguna ni Police Chief Inspector Owen Banag sa Kalye 11. Dito naman sa Barangay Calo, Bay Laguna, ang search warrant ay pinalabas ni Honorable Judge Agripino Morgan ng RTC Branch Staff dito sa lungsod ng San Pablo sa dalawang puso sa Kalye 11 dyan sa Barangay Calo. Saksiyan po natin ang sinagawa nating pagdodokumento sa nasabing pagsasagawa ng search warrant dyan sa Kalye 11 sa dalawang talamak na puser dyan sa bayan ng Bay, sa Barangay Calo. Nandiyan po ang ating kapulisan na sinasabing ito ang dapat na gawin at ito ang hindi dapat na gawin. At dahil po dyan, ay mismong yung konsyal ng Barangay Calo ay saksi at kinuna natin ang interview kung anong masasabi niya sa pagsasagawa ng search warrant na sinagawa naman sa panguna naman ni Police Chief Inspector Owen Banag, yung si Major Banag na hepe ng bayan ng Bay. Sapagat tayo po ang tinawag at nasaksihan natin kung paano yung ginagawa nilang pagsasagawa ng search warrant. Narito po yung kanilang yung paliwanag ni Konsyal ng Barangay Calo. At sinasabing dapat daw iwasan na ng mga kabataan yung sinasabing pagtutulak ng droga sapagkat nakakasira ito sa kanilang kalusugan. At yan nga, at nasaksihan natin kung paano sinagawa. Una, binasahan muna sila ng search warrant ay pinalabas ni Honorable Judge Agripino Morgan ng RTC Branch Capital ng lungsod ng San Pablo. Saka ngayon, hinalughog yung mga bayan. At doon nga nakita, doon sa isang kwarto, yung 7 plastic sachet at na may marked money, mayroon pang 500 piso na nakuha. Marahil yun ay pinagbilhan noong mga suspect na dalawa dyan sa Barangay Calo, Kalye 11 sa bayan ng Bay. Sa karagdagang balita pa rin sa police report, nagsagawa pa rin naman ang bypass operation ng mga kawad ng pulisya ng Kabuyaw sa panguna naman ng Police Superintendent Bayan at dito sa Banesa Compound, Barangay 1, Kabuyaw na nagresulta sa pagkaka-aresto sa kay Joseph de la Cruz Florendo, 40 anyos, may asawa at nakatira sa nasabing lugar. At nakuha sa kanya ang isang pirasong small plastic sachet na naglalaman ng shabu at yung marked money na ginamit ng pusher buyer na 500 peso bill. At dahil dyan ay ang suspect na ng suspect dyan sa Kabuyaw ay nakapit na ngayon sa PNP Custodial Jail at naharap sa kahulang kaso sa korte. Yan ang ating mga police report, siyempre. At marami pa rin tayong tinatanggap na report. At bago tayo mag-commercial, tingnan naman natin yung inihaing verified answer ni Mirna Katapang dyan sa Comelec. Nandiyan po yung actual na pagkuha natin ng pagsasagawa ng hearing dyan sa Comelec kay Mirna Katapang. At dito nga sinasabi ng Comelec na tama lang yung ginawa doon at nagsumagot ng verified answer upang hindi may deklarang nuisance candidate itong si Mirna Katapang na matagal nang nagsiservisyo dito sa bayan, dito sa Lalawigan ng Laguna sapagkat marami na siyang sinagawa ang mga medical mission sa kanyang pagtutulong doon sa PCGA o Philippine Coast Guard Auxiliary Group na kabilang din siya kung siya isang commander din ng nasabing organisasyon ng PCGA. At may iba't pa siyang samahan na tumutulong sa kanya, yung Good Samaritan, yan yung kanyang pinamumunuan, missionary, at yung iba pang mga religious group. In-endorso pa rin siya ng Lipit Calpe, na presidente naman ng senior citizens dito sa lungsod ng Santa Rosa. Ganon din naman sa lungsod ng Calamba, itong si Joe Canicula kung saan in-endorso rin siya at sinasabing siya ang mambato ng lalawigan ng Laguna bilang senador sa 2016. Kaya kung mapapasama ito sa lineup ng senador, malamang na gusto rin niyang makasama ang
Duterte at Bongbong Marcos para samahan niya sa pagkandidato sa 2016. At sapagkat formal na nga nagdeklara, ito yung si Duterte, Rodrigo Duterte, natatakbo siyang presidente ngayon 2016. At announce lang po kamakailan na siya na itatakbo. At yun naman sa COMELEC, hanggang December 10 pa, yung final na isasagawa nila ng arrangement ng mga tatakbong senador at presidente dito sa 2016 election at local, national at local election dito sa buong bansa. Kaya tinaasahan po natin yan na mga katulong na malaki yung mga endorsement. At kung hari nawa, ay makasama naman ito sa partido ni Bongbong Marcos na talaga naman tuloy-tuloy yung sinasagawa na kampanya. Dahil nakita ko yung plataforma ni Bongbong ay halos parehas itong plataforma ni Mirna Katapang na kung saan tumutulong din at nagkukusang gumagawa ng kawang-gawa ng mga medical mission sa iba't ibang lugar dito sa Region 4A. At napakaganda dahil katulong na dyan yung PCGA, yung Good Samaritan Church, yung iba pang mga pastor sa pagsasagawa ng medical mission at pagbibigay naman ng relief operation sa mga nabahaan ng kamakayan ng nakaraang taon kung saan nagkaroon nga ng kalamidad dito sa lalawigan ng Laguna. At nakita yan sa kanyang Facebook na meron nakatapang Facebook na andyan po yung kanyang mga activity. Kaya tingnan nyo lang po dyan para nang sa ganun makita nyo yung talagang nais nyong iboto. At sigurado naman ay katanggap-tanggap naman ay boto nyo itong si Mirna Katapang sapagkat hindi pa nga siya nanunungkulan ay nagsasagawa na siya ng mga medical mission, mga gift-giving, mga relief operation na sumasama siya at voluntaryong sumasama at siya mismo ang namamahagi, siya mismo ang tumitingin sa mga may sakit at katulong din yung iba pang sektor ng ating lipunan. Diyan sa sinasabing kandidatura ng ating kabayan dito sa lalawigan ng Laguna, walang iba kundi si Mirna del Rosario Katapang. At ayon naman nga sa COMELEC, tama lang daw na yung verified answer niya ay nasa tamang posisyon sapagkat nasagot naman ang tama. Siyempre kasama niyo dyan ang magiging congressman naman ng 1st District ng Valenzuela na si Vic Riponya, kung saan kasama siya doon sa pagsagot doon sa verified answer ni Mirna Katapang dyan sa COMELEC noong Agis ng Nobyembre, kung saan tayo nagtungo dyan sa COMELEC at nakita nga natin yung sagot. At kung saan, kung kamakailan naman, yun namang sagot naman ni JMK, yung ating sinamahan dyan upang makita yung sagot. At nung Agis nga, ito namang si Mirna Katapang sapagkat iwala yung kanyang patawag doon sa grupo ng PBM o Partido ng Bagong Mahika kaysa doon sa kanya na kasama siya sa PBM pero ibang araw yung pagsagot niya doon sa verified answer. Kaya nakakatawa naman at sinabi nga ng COMELEC, aasahan nyo na baka sakaling may sama at hindi maging nuisance candidate. Yan po ang aasahan ng marami sapagkat marami pong naniniwala sa kakayanan ni Mirna Katapang na taga-lalawigan ng Laguna sapagkat kung sabi nga nila, kung kampanya nga daw nila ba, kung may nanay tayo sa Senado sa pamamagitan ni Nancy Binay, bakit hindi natin dagdagan na may nurse naman tayo sa Senado sa pamamagitan ng ating kandidato na si Mirna del Rosario Katapang bilang senador. Nakakatawan sa kanyang mga programa, lalo na yung senior citizens. Sinasabi niya, natutulungan niya ito. Amihendahan yung mga batas doon upang nang sa ganon ay makatulong, lalo mabigyan ng benepisyo ang ating mga senior citizens. Napaka sinasabi nga niya na hindi daw tayo pabata, kundi tayo pabata. Pupunta tayo sa senior citizens din kung saan nangangailangan din tayo ng suporta mula sa pamahalaan nasyonal at lokal. Kaya yan ang nais niyang isulong sa kanyang plataforma de gobyerno kung papalarin siyang mahalal ngayong 2016.
yung halalang local at national. At tama rin naman yung inihain ng dating congressman na natalo na abogado na dapat daw ilagay yung security picture o yung sinasabing magkaroon ng resibo yung mga bumoboto sapagkat doon lang makakita kung tama yung kanyang binoto. Dapat daw may ganun doon yung PICOS. Kaya siguraduhin daw ng PICOS na ibalik yung nasabing security yun na sa ganun ay maiwasan yung hocus-picos na sinasabi nila, di ba? Sapagkat dalawang halalan pala, ganun ang nangyari, kaya may hocus-picos na sinasabi, kaya yung totoong nanalo ay hindi napapalagay at yung mga hindi nanalo, yun ang napapalagay. Sapagkat may mga karanasan po kami dyan, katulad nga dito sa lalawigan ng Laguna. At itong si ER, wala naman itong mga leader para mga panya ay nanalo sapagkat dala po ni Erap noon. Nung kumandidato yan bilang gobernador noong 2010 eleksyon. Dahil may hocus-picos, nagkakabayaran daw dyan, totoo naman yun. Pero hindi rin pala natin inalis ang puwersa naman ng Iglesia ni Cristo sapagkat talaga namang nakita yan sa solidong boto nila sa mga pamagitan ng mga black voting na sinasagawa nila. Kaya kung sino yung dalhin, kung sino yung dalhin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay siyang nananalo. Sapagkat sila po ay may pwersa sa buong Pilipinas ang Iglesia ni Cristo. Bagamat sinasabi sa batas ay mayroong separation ng pamahalaan at ng mga religious sector, pero pagdating naman sa botohan ay tumatanggap naman ito ng mga endorsement o nag-endorse sila ng mga kandidato. Nais din nilang botohan o maglingkod sa pamahalaan. Kaya yan po ang kaigihan ng may sinasabing may black voting tayo. At pero asahan natin na sana yung sinabit ng dating congressman na natalo sa hocus-picos ay hindi na ngayon maganap ngayong 2015 halalan sa presidential, local, sa halalang national at local ngayong 2015. At yan po ang pinuntahan ng dating congressman na natalo at pumunta mismo sa COMELEC doon upang mawala na yung hocus-picos na dapat daw ay buksan at tingnan yung hocus-picos na ito, yung mga machine ito sa COMELEC na napakamamahal pamating. Dahil sinasabi nila, chip lang daw ang problema dyan. Chip lang, chip, pag nakaprograma na yung chip niyan, alam na kung sino yung lalabas at may lalagay sa balota sa pamamagitan ng chip niya. At maganda yung sinulong sa COMELEC na yun. Nabuhayan yung security picture ng hocus-picos para maalis na yung hocus-pocus dyan sa picos machine na sinasabi. Tayo po ay magbabalik pagkatapos ng ating isang paalala sa ating himpilan. Diyan lang po kayo. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa.